Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo mula November 10 to 16, 2024? Pwedeng nangyayari na to kung mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di ba nga para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ko ang energy. Oh, okay. So, tingnan natin yung picture, oh. Ito, may sakit. May sakit, babae. So, in a relationship tong babaeng to. May boyfriend siya, pero hindi sila kasal. Wala ring anak. So, ano yung sakit niya? Jealousy. Okay? Kasi tingnan niyo yung lalaki, oh. Sila yung magkasama, napatingin pa sa iba. Na parang feeling sick yung babae dahil sa jealousy. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero ang maganda, temperance, oh. Na parang gagawa ng action yung lalaki para makabawi siya dun sa babae. Para hindi na siya magselos. Gagawa siya ng way, in short, para hindi na siya magselos, maayos na ang connection. Baka nga mag-sorry pa siya. Kasi nga sa ginawa niyang pagpansin sa iba, pagbigay ng attention sa iba, ibang babae. So, siguro mag-heart-to-heart conversation sila dito, kaya nagiinom. Yun yung way para maging honest sila sa isa't isa, magkaroon ng lakas ng loob para i-voice out ang totoong feelings, kaya magiinom siguro. So, based sa basis. Basta ang mahalaga, maayos. Kakaroon ng reconciliation dito. Anyways, ibang scenario. So, may Queen of Wands tayo. Two of Pentacles. Six of Pentacles. Ang dating sa akin, ito kasi yung Queen of Wands, siya yung flirty. So, tingnan nyo, di ba? Medyo flirtatious yung itsura. Hindi ko naman sinasabing maging judgmental, pero Queen of Wands ay usually flirty. Flirty woman. Two of Pentacles. So, siya yung card ng balancing, di ba? Ng same option. O, ewan ko kung anong binabalance niya. So, pwedeng priority o tao. O responsibility. Kasi Six of Pentacles. Oh, six ulit. So, nakita niyo naman, yung lalaki, pinipet niya to. Itong aso. So, ang dating sa akin, yung attention niya, kaya siguro Two of Pentacles, binibigay niya sa iba yung attention niya pa. So, parang nagde-daydream siya dito. So, pag ganon, wala siya sa katinuan. So, ibig sabihin, kanina, lalaki yung naging flirty. Sa kiss na to, babae naman. Yung dini-daydream niya dito ay yung new option niya.
Mhm. So again, case to case basis, pinapakita ko lang sa inyo yung scenario na maaaring mangyari sa week na to. Since general reading to, pwedeng tumama to sa inyo, pwede rin sa person o sa kakilala nyo. Kasi to, doon sa unang scenario, nangyayari na yan. Okay? Na nagsiselos na yung babae. Sa pangalawang senaryo, nangyayari na rin to. Babae naman yung nagpo-flirt. Kaloka naman. So, malalaman nyo naman yan eh. Depende sa sitwasyon nyo. Di ba? Kasi nga, sabi ko nga kanina, nangyayari na siya. Yung mga sinasabi ko na parang nililid na lang tayo sa future outcome kung ano mangyayari. Kasi kung unang senaryo tayo, nagsiselos na yung babae, nangyayari na yan. Ang future outcome, magkakabati pa sila. Ngayon, sa pangalawang senaryo, babae naman yung nagpa-flirt. Nangyayari na yan. Pero hindi sinabi dito kung anong feelings ng lalaki. Kung alam na ba niya yung tungkol dito. Pero probably hindi. Hindi niya alam. Kasi nasisiraan pa rin siya ng isip dito in a way na hindi siya makapag-isip ng tama. Iniisip niya yung bago niya. So probably, hindi alam ng lalaki na may crush ng iba o bagong karelasyon yung babae. Sa case na to. So, dito naman, dalawang queen. Aha. Judgment. Diyos ko, ba't ganun yung babae? Napatingin siya doon. Malamang, karelasyon nito to. Bakit may iba? Pero judgment. Kasi ang judgment, pwede siyang realization, wake up call, excuse me, reawakening, na parang mababago yung perception. Kaya siya judgment. May something na parang nagpaiba ng perception. O nagja-judge na siya. Nakikilos ng dalawa. Pero the world, meeting the world. Kasi pag dalawang queen rivalry, which is, yun din naman ang tinakbo rito sa picture, dalawang babae sa lalaki, na parang, sa case na to, nagja-judge yung babae sa kilos ng dalawa. So, may iba sa inyo na parang kinukutuban sa relasyon ng partner niya at nung kakilala ng partner. Kasi nagja-judge na siya dito sa kinikilos nilang dalawa. Patingin siya, na parang, bakit kailangan pang ganun yung hawak ng babae sa lalaki, di ba? Wala silang relasyon, bakit? Parang intimate yung action nila sa isa't isa na nakaakbay pa yung lalaki dun sa babae, di ba? Wala silang relasyon. Parang napapaisip yung babae dito. Pero, since the world to, maganda pa rin yung outcome in a way na kung ganito yung scenario na nangyayari sa iba sa inyo, maayos pa yan at dahil the world to. So, siya yung positive card in a way na siya yung completion. So, mag-end yung kung anong something sa kanilang dalawa at papabor sa iba sa inyo kasi celebration card din naman to. Siya rin yung ultimate happiness, fulfillment na maganda makuha
sa reading, lalo na kung siya yung last. Tulad ngayon. Sumari siyang reconciliation o sila pa rin in a way na dalawa pa rin, magkakaayos sila kasi harmony card din naman to. So, sila pa rin in the end ang nasa picture. Nawala na yung isa. Okay? Ano na nagets nyo? So, yun. Ganun ang dating sa akin. So, magiging successful yung babae na mawala yung possible other person sa eksena. Kasi silang dalawa na lang yun nandito. At celebration card nga. Nag-celebrate sila. Feeling accomplished yung babae. Mission complete. Kaya yan. Celebrate dahil wala na yung other person. So ngayon, extra info. So may lalaking maputi past life. So, may mamimit yung iba sa inyo, whether babae o lalaki nanonood. May mamimit silang lalaking maputi. So, ang dating, kaya sila nag-meet ay dahil may past life connection sila. So, may mamimit na someone new, yung iba sa inyo sa week na to. At pay attention kung maputi. Diba? Pwedeng newfound friend to o new love interest. Ngayon, last card. Sabi, emotional healing. As your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. So, na-encourage ang emotional healing daw para may dumating na new blessing o new relationship para sa iba sa inyo. O blessing sa love kung in a relationship na. New blessing sa relasyon. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.